Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng ang balita ngayon, 27 minutes ago. Title, Lacson, tila hindi natuwa sa sorpresa ni Marcoleta. Yung bang surprise witness kahapon. Post ito ni Balita Ngayon ang Balita Ngayon, binabasa ko lang. Opinion niya ito. Tila hindi ikinatuwa ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang biglaang pagharap ng surprise witness ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Regala Gutesa sa nakaraang pagdinig ng Senado. Ayon kay Lacson, hindi siya nabigyan ng paunang abiso tungkol sa testigo, kaya hiniling niyang sumailalim ito sa masusing background check dahil sa bigat ng mga aligasyon. Pahayag ni Lacson ito. Walang kahit anumang paunang abiso sa chairman ng committee. Isang totally surprise witness ang iniharap sa Blue Ribbon hearing kahapon. Kinakailangan ang kompletong record check at background investigation kay Orly Regala Gutesa dahil sa bigat at seryosong nilalaman ng kanyang testimonya. Si Gutesa ay nagpakilalang dating Marine at ex-security aide ni Representative Saldico at inilahad na ilang beses siyang naghatid ng maletang puno ng pera na tinatawag umanong basura sa mga bahay ni Nako at dating Speaker Martin Romualdez. Mabilis namang itinanggi ni Romualdez ang aligasyon. Okay. Napakinggan natin, napakinggan ko, i-summarize ko na lang. Talagang surprise witness. Ang abiso, bago nagsalita si Gutesa, Master Sergeant Gutesa, diha na mismo sa hearing. Ipinaliwanag ni Senator Marcoleta na tinawagan siya ni former Congressman Mike Defensor. Tapos, ayun nga, may gustong magsalita. Pinuntahan ni Marcoleta, tinignan yung draft affidavit, okay naman. So, ipan-notarize kung gusto nyo. At nandito na nga. Kaya may sasabihin tungkol kay Saldico at pwede bang i-present, Mr. Chair? Di ba klaro, nagpaalam naman, although, nagpaalam right on the hearing. Ang sinasabi ni Senator Lacson na bago yung hearing, walang paabiso. Kung inabisuhan bago yung hearing, hindi na surprise. Talagang sinadya na maging surprise witness siya. So, siguro, in retrospect, kung ako si Senator Lacson, mabuti na lang, hindi ko pinayagan Kasi, may option si Senator Lacson na hindi niya pinayagan. Sandali. Pwede ba, hindi kayo nagbigay ng abiso? Hindi ko alam kung anong background ng witness. Pwede ba paimbestigan man na natin? Pwede ba pag-usapan na natin during the break o may lunch break pa tayo? Pwede ba nating mapag-usapan yan? Yung surprise witness na yan? Di ba? Pwede niyang iganon Kasi nagpapaalam naman ng maayos si Senator Marcoleta. At pinagbigyan naman. So, talagang nasorpresa. Dahil sa bigat ng akusasyon, ito, okay lang ako nito. Baka ang tingin ng iba, bakit pa imbestigahan?
Kahit ako rin, in fairness kay Senator Lacson, kung ako ang nasa kalagayan niya, mas gusto kong kilalanin kung sino ba talaga itong tao na ito. Kaya okay lang yung background investigation. Okay lang yun. Actually, nasimulan na nga kahapon eh. Yung mga pagtatanong na lalo na si Senator Low Bender Erwin Tulfo, nagtanong na siya. Sabi niya na, based dito sa records mo na pinadala ng Malacanang, hindi lang coke. Bakit? Sandali Okay. Nag-background check na kaagad ang Malacanang eh. Malacanang, nagpadala ng initial information tungkol kay Master Sergeant Gutesa na itong si Senator Lobender ang ginamit nila na, andali, are you telling the truth? Bakit coke lang ang sinabi mong pinagtrabahuan mo bago itong kay Saldico? Dito sa record mo, pinadala ng Malacanang, ang dami mong pinagtrabahuan. Bureau of Customs, Office of the Vice President, PCO, yung sa Malacanang, Communication Office, meron ka pang Bucor. Ano ba talaga? Yun, background check naman yun. Nasagot naman ng maayos. Your Honor, totoo yan. Nung active service pa ako. Yan ang aking mga duty assignments. Puros VIP security. So, ibig sabihin, matino itong sundalong ito dahil iba't ibang opisina siya bakit ang dali mong lipat-lipat? Ganun na naman. Background check na yun. Ano ba yun? Bureau of Customs, nagkakaso yung commissioner doon, kaya hindi ako nagtagal. And then sa Office of the Vice President, J.J. Marbinay, after his term, wala na rin ako, ganun lang. And then PCO, nag-schooling ako, mga ganun. Very kapanipaniwala yung mga rason na. Gusto kasi nilang palabasin na parang hindi magandang record niya dahil ang dami niyang napuntahan. Those are background check. Sige, ituloy niyo ang kanyang background check. You cannot put a good man down. Ang dami ngayong, basing on the comments, mga post tungkol sa kanya, ang daming sumasaludo sa tapang nitong Master Sergeant Orly Gutesa. You cannot put a good man down. Sorpresa? That's part of the game. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tanan dahil tumutulo na ang bubong ng kanilang mga bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni Angero nga naa sa Mulay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po pesta.
karon abot na gyud ang yero. Pantai motor ba? Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo gyero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay, Auntie, nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay atop na gyud ko kay lista ni akong balay. Oo, lagi. Nga naman, Auntie, nga wala man ni na sa 25 katuig, wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi, Auntie, ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud kog balay o atong Salamat kayo.